Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng Sun, Moon at Rising Sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ito yung unang spread. May pangalawa pa. Basahin muna natin tong unang spread. Beauty, charming, graceful, kind-hearted. Peace, balance, harmony. Friendship, chasing, pursuit, toxicity, resilience. Ito na yung pangalawa na spread. Broken. Shattered heart, broken, destroyed. Memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Ito saka to pares lang. Sorrow, loss, grief, depression. Ano kaya nangyari dito? Dadagdagan natin ng ibang information para malaman natin kung ano bang nangyari. Sino yung mga bida? Friendship ba to? Relationship? Family dispute? Magkapit-bahay? Tingnan natin. Anong ibang information na makukuha natin dito? Well, ang dating kasi dito, may babaeng energy tayo. Pwedeng babaeng tao o lalaki kung introvert. Okay? Yun yung subject natin. Mukhang siya yung nag-cheat. Okay. Mukhang may ka-long distance relationship siya. Yun siguro yung pinagugatan ng problema dito. Sabagay may beauty din naman tayo dito. So ito ay ito. Sumakto pang pagano. More like babae. Babaeng tao or lalaki kung introvert. Yun yung detalye. Siya yung nag-cheat. Okay? So, ang bidan natin ay siya yung heartbroken dito. At depressed. Siya rin yung nagdo-dwell on the past. Kaya lang tong combination ng dating nag-cheat na nga yung partner niya, gusto niya pa rin. Oh. Gusto niya pa ng reconciliation kahit niloko na siya. So again, may ka-long distance relationship yung partner niya or doon sila nag-uusap sa doon sila nag-uusap sa social media. Lang yan, ulitin ko, maingay kasi. Either may ka-long distance relationship yung partner dito. Ex-partner, probably balay na sila. Or
Dun nag-uusap yung ex-partner at yung third party niya sa social media. So, yan ang dating dito. Di pa makamove on yung bida natin sa nangyari. Since separation reading to, dagdag tayo ng ibang mensahe. Anong mensahe ng ex-partner dito sa bida natin? Siyempre ang bida natin ay Leo. There is a big hole in my heart that I cannot feel on my own. So may malaking butas daw sa puso niya na hindi niya matakpan ng sariling effort lang niya. Kumbaga, siya mismo hindi niya kayang takpan yung butas dun sa puso niya. Ibig sabihin, in short, nalulungkot siya. May mga bagay na gusto niya pero hindi niya makuha, or who knows, baka namimiss niya yung bida natin, kasi who knows nga na baka yung bida natin yung makakagawa ng paraan para matakluban yung butas na yon, at yun ang alam niya. Who knows? But again, sa ngayon yun lang yung nakukuha kong information, pero titingnan natin sa mga susunod. Pero tingin ko depressed siya. Kumbaga, di niya rin alam kung ano yung something missing sa buhay niya. Parang may feeling na directionless, feeling lost. Eto, I need to free myself from fear and doubts. I am a cage bird. Kailangan daw niyang palayain ang sarili niya sa mga sa takot at mga pagdududa. Siya daw ay nakakulong na ibon. Ano yun? Pag ganyan nga, mukha siyang depressed. Isipin niya na lang, nakulong siya sa sarili niyang mind. In a way na hindi niya alam kung paano siya makakalis, walang pinto. Hindi niya mahanap yung pinto, or talagang literal na walang pinto. Kaya ayun, nagmukha siyang prisoner sa sarili niyang utak. So nagmukha nga siyang depression in a way na hindi niya alam kung paano maalis sa ganong klaseng state of mind. Ito, I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. So either yung mismong bida natin yung nakipag-break dito sa ex-partner, or ito yung naramdaman niya nung naging sila pa, na parang feeling niya mag-isa lang siya. Or tuwing mag-aaway sila, feeling niya ganyan, feeling abandoned. Ngayon, nati-trigger daw ng abandonment issues itong childhood trauma. So, yun yung na-feel niya. So, again, ulitin ko, whether yung bida natin mismo yung nakipag-break, or ito yung naramdaman niya nung sila pa. Feeling abandoned, feeling niya mag-isa lang siya. Or pag nag-away nga sila ay feeling abandoned siya. Feeling niya aping-apis siya, or
sobrang lungkot niya. Pag di sila nag-uusap, so napuno hanggang sumabog. So ganun dating. Alin man doon. Anyways, bago nga pala ako lumipat sa ibang deck, kanina medyo naguluhan ako sa part na to, no? Ano yung hole sa heart? Kala ko kasi baka may posibilidad na ang makakapuno ng pagkukulang dito sa person niya ay yung mismong bida. Kasi parang may kulang or may butas sa puso niya na yung bida lang natin yung pwedeng magpuno or magtakip. Pero hindi So, pag pinagsama-sama mo, mukha na siyang depression. Na parang di niya rin alam kung anong gusto niya o anong kulang sa buhay niya, feeling lost. So, nagmukha na siyang depression talaga. O feeling worthless. Kaya lang, kung may third party, bakit niya nararamdaman yun? Siguro ito yung naramdaman niya nung sila pa. Kaya siguro siya nagkaroon ng third party kasi hindi na nga siya masaya. Ito yung magkasama sila nung bida natin, nade-depress siya. Kasi nga di na siya masaya. Kaya siya naghanap siguro ng iba. Anyways, dito tayo sa future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Knight of Pentacles, Nine of Wands, at King of Cups. So, ano to? Wala akong nakitang indicator ng reconciliation. Pero, tingin ko, sa ganitong klaseng sitwasyon na heartbroken, di ba? Yung bida natin. Ayoko nang hanapin, natatamad na ako. Heartbroken, at sad yung bida natin, di ba? Tingin ko, magiging matatag siya dito. Ito ay card ng courage, determination, or pagiging resilient. Kahit na ganyan, yung nararamdaman niyang sitwasyon na in pain siya, di ba? Ito yung feeling niya kasi, heartbroken, broken, shattered, heartbroken, destroyed. Ito, sorrow, loss, grief, depression. So, ito, nag-reminisce pa rin kasi siya dito ng mga magagandang alaala. So, pag ganun, namimiss niya pa rin yung ex niya. Kaya, hindi siya makamove on. Sabagay, hindi nga madali mag-move on. Pero, ang kinaganda nga ng sitwasyon na to, ang future outcome natin, kung sa present, or sabihin natin sa period na to, ganun yung maramdaman niya, in pain, depressed, sad. Pagdating sa future, dito na nga papasok yung resilience. Tatayo na siya ulit mula sa pagkakadapa. At sabihin natin focus siya sa kanyang mga responsibilidad
dito sa Knight of Pentacles. Ayusin niya ulit yung buhay niya. Magpo-focus siya sa trabaho niya. At pagdating dito sa King of Cups, yun na kasi yung part na kaya na ng bida natin na i-balance ang kanyang emotion. Kasi dito sa period na to, di ba bi-weekly to, ano siya emotional, di ba? Pero pagdating sa future, yun na papasok yung King of Cups natin, na yun nga, balance niya ng kanyang emotions, okay, as well as ang kanyang logic. So, when it comes to feelings, magmamature siya dyan sa future. Okay, pero sa future ba to mangyayari dahil future outcome nga itong tinutukoy natin. Pero sa ngayon, sa period na to, kung sakali man na ma-feel niya nga yung sinasabi kong sorrow, pain, depression, huwag siya mag-alala dahil malalampasan din niya ng bida natin. Okay, kung gagamitan niya ng tamang discernment, di ba? So paano yun? Kailangan niyang i-balance nga yung emotion niya, yung pros and cons ng sitwasyon, nang sa ganun ma-realize niya kung ano yung dapat niyang tanggalin sa buhay niya at kung ano ang dapat niyang itira or kung anong dapat niyang gawin. So ganun So maganda naman yung naging outcome. Pero tingin ko sa part na to, magsi-self-love muna itong bida natin, which is ganoon naman talaga dapat. Babalik niya ulit yung nawalang confidence sa sarili niya o control. Anyways, dito na tayo sa bida. Partner ng bida natin. Siyempre, ang bida natin ay Leo. Ito yung ex-partner. Possible ex-partner ng bida natin sa kwentong to. At ang bida nga ay Leo, Virgo, Aquarius, o Sagittarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo: Sagittarius, kapwa Leo, Capricorn, ito same instruction. Kung hindi man para sa inyo tong clue na makukuha natin dito, edi baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So may someone sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo, yun, ganon. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. May someone na maputi. Ito naman sobrang puti. Ito normal na puti. Ito sobrang puti. O baka may sakit na sa balat, albino So, again, ito yung normal na puti. Ito naman sobrahan sa puti. Practitioner. So, may someone na sabihin natin may mataas na
pinag-aralan o tinapos, sabihin natin lawyer, doktor, o hindi man ganon. Jadi, sabihin natin may trabaho na lang. May someone na may trabaho kasi may iba naman na wala. Ito, white American. Kaya pala maputi, white American. O kung di man white American, siguro foreigner to. Kung di nga white American, edi foreigner yung partner, ex-partner. Or kung di man ganun ay nasa Amerika. Or nasa abroad na lang. Pwedeng long distance relationship ito. So, ganyan ang clue natin. Or again, may someone pwedeng yung bida natin yung nasa Amerika o nasa abroad o person niya. So again, ulitin ko for the third time, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Oo, sa kakilala nyo. Kung hindi man para sa inyo at sabihin natin tumatama naman sa kakilala nyo. Anyways, dito naman tayo sa general prediction. Ano pang masasabi nito? Nick. Well, case to case basis. Sabihin natin hindi panahon para mag-alaga ng pet o mag-adapt. Kung balak. Sabihin natin balakin ng iba sa inyo na mag-adapt nga. O mag-ampon ng pet. Hindi panahon. For some reason. Ngayon, sabihin natin nawalan ng pet yung iba sa inyo or mawawalan pa lang. Na para ba? In-encourage na magpatuloy pa rin sa buhay. Okay? Challenges. Pangat naman nung combination. Pero at least maganda to. Luck is on your side. So, yes, luck is on your side. Kung yes lang, medyo alarming, di ba? So, pag pinag-combine mo, ibig sabihin, malaki chance na may ma-encounter yung iba sa inyo na challenge nga or difficulties, problems. Pero kung isasama natin to, luck is on your side. Challenge, luck is on your side. So, dito na may iba. Magiging game changer in a way na malalampasan or ma-overcome din ng iba sa inyo tong challenge na dumating o darating pa lang dahil nga sa topic ng luck. Magiging lucky yung iba sa inyo. Or sabihin natin may mga problema mahirap i-solve. So, dito na magkakaroon ng resolution sa period na to. Ito ang uli. Earth sign. Earth sign, So, depende yung case dito. Sabihin natin may iba sa inyo. Whether partner to or magiging sila pa lang nung crush niya or nanliligaw. Doon na papasok yung honeymoon phase. So, kung in a relationship na at ang partner nga ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, yung honeymoon phase ay magiging sweet ulit sila sa isa't isa. Babalik yung intimacy. Kaya honeymoon phase. Ngayon, kung single, at sabihin natin may ligawang factor, doon na papasok yung honeymoon phase kasi nga magiging sila. Ngayon,
Pwede rin dun sa mga in a relationship na sabihin natin may partner nga na Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Baka umattend sila ng wedding ng kakilala nila sa period na to. Or baka kayo, regardless kung in a relationship or single, baka umattend yung iba sa inyo ng kasal or engagement party ng kakilala nyong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayun, dito na tayo sa last deck. At ang last deck ay ito. Babasahin ko na lang tong part na to. Kumbaga, general advice na to. So, pag sinabi mong general advice, random. Pwedeng tumama sa friendship, career, relationship. So, again, case-to-case basis. Babasahin ko na lang para mabilis. Dali lang namang intindihin to. Sasabi dito, emotion. Look into the depths of your emotions. Attract the appeal of soul pairing goes beyond superficiality. At ang huli, boundary. Having sensible boundaries is important. Important. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.